Nasa ating pong linya si dating Deputy Governor po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Diwa Gunigundo. Sir, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Hi, good morning. Magandang umaga po. Opo, salamat po sa panahon, sir. All right, All sir. the time. Opo. Sir, ngayon po certified urgent na ng Pangulong Marcos in the Senate itong Maharlika Investment Fund Bill. And mukha pong kagabi, ang ugnayan ko sa isang senador, sinasabi niya, mukha ngang ito ho'y ilulusot bago mag-adjourn sa Miyerkules. Ano ho ba ang dapat natin pong ikabahala kung meron man, kung sakasakali pong mailusot nga itong Maharlika Investment Fund na ito? Unang-una, napakaganda po ng layunin ng Maharlika Investment Fund. Dahil ang nais nito ay mapagsama-sama ang pondo ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ng national government, yung pong Land Bank, DBP, yung pong dividendo mula sa Bangko Sentral, at mga dividendo rin ng iba't ibang GOCCs, Government-Owned and Controlled Corporation, at GFIs, Government Financial Institution. Pero ang masasabi ko po sa bahagi pong ito ng ating ekonomiya at maging ng ating politika, hindi po ito napapanahon, Manon Ted. It is not timely. Dahil po ang tinatawag nating Sovereign Wealth Fund ay itinatayo lamang sa ibang bansa kapag sila ay may sobrang pondo. Yan ay halimbawa po sa Norway. Meron po silang sobrang pondo mula sa langis. Doon po sa Botswana, meron naman po silang sobrang pera dahil sa mga diamonds o kaya ginto. Sa makatwid, kapag ang isang bansa ay merong halimbawa ibinentang public asset, yung pong mga kunwari, tracts of land o kaya malaking-malaking bahagi ng kanilang properties, sa halip na ito ay mawala dahil gastos lang ng gastos, gumagawa sila ng Sovereign Wealth Fund. At ito po yung layunin nito. Ang problema po sa atin sa bansa Pilipinas, wala po tayong extra funds or surplus funds. Wala po tayong sa ginto, sa langis, o kaya sa diamond, o kaya po sa ginto. Wala po tayo yan. Ang meron po sa atin, meron po tayong malaking utang. Marami po tayong deficit, yung pong sobra ng paggastos ng ating pamahalaan kung ikukumpara naman po natin sa kinikita. Kaya unang-una po, hindi po ito timely, number one. Number two, isa pang maaaring ikabahala ng ating mga kababayan, Manon Ted, noong una, hindi nakasama ang GSIS at saka po ang SSS. Ang akala ng bawat isa, ito ay idinrap na. Ito po ay doon sa unang version doon po sa House at pagkatapos yung Senate version ni Senator Mark Villar at saka ni Senator Raffy Tulfo. Ito po huling version ng Senate version na pinag-uusapan ngayon sa Senado. Bagamat nakalagay po doon sa Section 6, maliwanag na maliwanag, hindi po pwedeng isama i-require o pakiusapan ang GSIS o SSS or kahit na anong pension fund sa Pilipinas. Subalit, doon po sa Section 12, six sections later, nakalagay doon, ang mga GFIs o GOCCs and GSIS and SSS are both GOCCs may invest in the Maharlika Investment Fund. So sa makatwid, bagamat hindi pwede silang i-require, pero pwede naman silang mag-invest. Kaya, yun, dapat na ikabahala ng ating mga miyembro at saka retirado sa SSS at saka sa GSIS. Kasi, maaari pong sa pag-i-invest o sa pamumuhunan ng Maharlika Investment Fund, alam po ninyo, ang pag-i-invest o ang pamumuhunan, maaaring manalo ka ngayon, bukas matalo ka, matalo ka. Ang problema, yan po ay bayarin ng GSIS at SSS kasi yan po ay insurance system para sa ating mga mamamayan
na nagretirado na. Yan po yung isa sa mga nakababahala dyan. Pangalawa, ang nakababahala po dyan, yung pagsasama sa Land Bank at saka sa DBP. 25 billion from DBP ang kukunin, 50 billion from Land Bank. Ang mahirap po dyan, ay ang dalawang bangkong ito ay nagpapautang na at nag-i-invest na. Kung kukuhanin natin po ang 25 billion from DBP at kukunin natin ang 50 billion from Land Bank, magbabawas ngayon yan doon sa tinatawag nating loanable or investable funds ng dalawang government financial institutions na ito. Tatamaan ang kanilang equity, tatamaan ang kanilang kakayahan upang makapagpautang sa ating mga maliliit na mga negosyante at doon po sa pamumuhunan o pag-i-invest sa iba't ibang instrumento, debt instrument o kaya services. Yan po yung mga ilang nakababahala at higit sa lahat, dapat po nating banggitin, yung pong Bangko Sentral ay kasama dyan. Yan po ang Bangko Sentral ay isa sa pagmumulan ng pampopondo ng national government sa kanyang initial share na 50 billion doon po sa Maharlika Investment Fund. Ayon po sa batas, yung pong charter ng BSP, ang BSP po ay dapat na i-recapitalize, dagdagan ng equity mula sa kanyang dividendo. Ang problema po, under this bill, kukunin muna for the first 2 years 100% of all dividends ng BSP para pampondo dito po sa Maharlika Investment Fund. On the third year and beyond, 50% kukunin pa rin ng gobyerno pampondo sa Maharlika. So sa halip na pampondo ito for additional equity or additional stock ng Bangko Sentral, ito po ay kukunin para sa Maharlika Investment Fund. Ano po ang problema noon? Ang Bangko Sentral po ang central bank ng Pilipinas. Ibig po sabihin niyan, kapag may problema ang mga bangko sa Pilipinas, tatakbo po yan sa Bangko Sentral. Kapag may problema tayo sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin sa ating bansa, tatakbo tayo sa BSP. Ang BSP po, ang mandato niyan ay panatilihing matatag ang presyo ng bilihin dito po sa ating bansa. To be able to deliver on price stability and financial stability, Manong Ted, kinakailangan po ng salapi ng Bangko Sentral. Pero kung ang dividendo ng Bangko Sentral ay kukunin para sa Maharlika Fund, hindi po niya magagawa yon. So yan lang po ilan sa mga nakababahala, Manong Ted. Opo. Malinaw po na 4 na puntong na inyong binanggit. Sir, magkano ba usually ang annual dividends po ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Depende po yan. Kuminsan nasa 12 billion, kuminsan 30 billion. May mga panahon naman na 6 billion and there were times na walang kita ang BSP. Opo. Pero dito nga po sa panukalang ito, 100% ng dividendo sa first 2 years magmula ng mailusot ang batas na ito, kukunin na po ito nitong Maharlika Investment Fund. Ano po? Yun. Tama po yan. Okay. Yung binabanggit yun lang para mas maintindihan po ng taong bayan, yung paano po nakakatulong ang Bangko Sentral sa price stability sa usapin po ng pondo? Paano po yun? Anong detalye? Ganito po yun. Kapag mataso ang presyo ng bilihin at meron pong tinatawag na malakas ang business activity sa Pilipinas, kaya malakas ang demand para sa mga produkto at saka serbisyo, ang kinakailangan dyan, taasan ng interest rate. Kasi mga tao, pag mababa ang interest rate sa bangko, uutang yan sa mga bangko. So, katungkulan ng Bangko Sentral na i-adjust, baguhin ang level o antas ng interest rate sa mga bangko. Kaya magsasabi ang BSP, kinakailangan itaas ang policy rate. Susunod ngayon yung interest rate ng mga bangko, hindi lang sa deposit, kung hindi sa lending rate ng mga bangko. Kaya dapat itataas ng Bangko Sentral yan. Ngayon, meron pang isang pamamaraan ang Bangko Sentral para mapanatiling matatag ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. At ito yung pagkontrol sa money supply. Ang pagkukontrol po sa money supply, Manong Ted, ay kailangan ng pera ng BSP. Bakit?
Kasi kinakailangan bumili ng Bangko Sentral ng government securities upang makuha, okay, magbebenta yan upang sa ganun makuha niya yung pera mula sa sirkulasyon. Kinakailangan i-siphon off. Ang tawag po dyan ay siphon off. Okay? So, ang importante dyan ay may pera, may salapi ang Bangko Sentral upang yan ay magawa. Isa pa, kapag mahina ang bangko sa Pilipinas, kinakailangan i-bail out yan ng Bangko Sentral. Kailangan din ng pera yan kasi kumisan ang kailangan ng mga bangko, lalo-lalo na yung mga malaki, 20 bilyon, 50 bilyon, hindi po peanuts yan. Yan ay malaking pera. At kailangan po ng Bangko Sentral, sapagkat yung kasalukuyang kapital ng Bangko Sentral na 50 billion, yan po yung kapital ng Bangko Sentral, ang kapital ng Bangko Sentral 30 years ago, noong pa pong 1993. Lumaki na ang financial system natin, lumaki na ang mga bangko, dumami ang mga bangko, at ganun pa rin ang kapital ng Bangko Sentral. Kaya, tinatadhana nun, a few years ago, yung bagong charter ng BSP, kinakailangan i-recapitalize ang Bangko Sentral. Pumasok ngayon ang Maharlika. At dahil sa Maharlika, ang mangyayari ngayon, kung aasahan lang ng Bangko Sentral yung kanyang dividendo, wala pang Maharlika niyan, sa pagkakataya ng Bangko Sentral, yung huling pagkakataya, 9 years bago maabot yung 200 billion. From 50 to 200 billion. With Maharlika, I think it will be extended by another 8 years. So 17 years mula noong ipagtibay yung pag-build up ng kapital ng Bangko Sentral. Kaya ang naging epekto nito pong Maharlika Investment Fund ay patagalin yung recapitalization ng Bangko Sentral. At kung hindi masyado ang kapital, hindi maitataas ang kapital ng Bangko Sentral, mahihirapan naman ang Bangko Sentral sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo ng bilihin sa Pilipinas at pananatili ng katatagan ng mga bangko dito po sa ating bansa. Kumbaga, itong pagkakaroon niya ng paghawak niya, no, ng kanyang kita ay napaka-importante sa papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga binanggit niyong papel na iyon. Hindi ho ba't klaro din po naman sa batas nga, di po ba, no, na nagpalakas sa Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi maaaring pakialaman ang kanila pong pangangasiwa sa kanilang pondo? Ang BSP po? Yes, outside of the Monetary Board, hindi maaring pakialaman ninuman, maging ng Presidente ng Pilipinas, ang pangangasiwa po sa pondo ng Bangko Sentral, pati po yung kanilang dividendo? Tama po yun. Nakalagay po kasi sa konstitusyon, sa saligang batas, at saka po dun sa charter ng Bangko Sentral. Ang Bangko Sentral ay independent and autonomous. Kasi kapag ang isang central bank po ay hindi independent o hindi po autonomous, it can be politically compromised. Maaari makompromise yan sa pagsiset ng interest rate o pag-administer po ng money supply dito po sa ating bansa. Meron pong nakalagay din po sa batas na po pwede rin naman na magbigay ng dividendo ang BSP sa national government. Nasa batas po yan. Pero dahil sa itinakda ng bagong charter na sa halip na ito ay ibigay sa national government, ito'y dapat munang gamitin sa recapitalization ng Bangko Sentral. Ang problema ho, ganito. Dahil sa Maharlika, kukunin ngayon, sa halip na i-recapitalize ng Bangko Sentral yung sarili niya, ibibigay ito sa national government upang ipampondo dito po sa Maharlika Investment Fund. Meron pa pong isang napaka-importanting bagay, Manon Ted, tungkol sa Maharlika Investment Fund. At sana ito ay maunawaan din ng ating mga mangbabatas. Ganito po yan. Sa ating pong pamahalaan, ang ating pong budgeting system ay one single fund concept. Ibig po sabihin yan,
Ang mga dividendo po ng mga commercial government-owned and controlled corporations, GOCCs at saka GFIs, yan po ay bahagi ng revenues ng gobyerno. Ito po ang ibinabudget ng Kongreso. So, ito po yung listahan ng revenues, ito po yung expenditure. Kapag ka ho inalis ang dividendo mula po sa BSP, halimbawa Land Bank, GOCCs, GFIs, babagsak ngayon ang revenues ng gobyerno para ipampondo po sa national budget. Kasi kukunin ngayon yan ng Maharlika eh. Opo. Pagkuha ng Maharlika, bababa ngayon ang revenues, ang expenditure ng gobyerno more or less fixed yan every year. Lalo-lalo na yung current expenditure, yung pong pangsweldo ng mga government officials and employees. So, kapag ka napunta ho yung mga revenues na yan, yung pong dividendo, doon po sa Maharlika, pagbawas ng revenues, ang national government po, maghahagilap ngayon yan ng additional pondo sa pamamagitan ng number 1, pag-utang muli o pagpapataas ng utang, at number 2, pagpapataw ng mas mataas na buwis sa ating mga mamamayan. Kaya it does not solve the problem. Sa halip, ito po ay makadadagdag sa problema ng ating bayan. Mataas ho ang level ng ating utang ngayon. That's more than 13.6 trillion pesos. Ang ating deficit, umabot ho yata ng between 3 to 4% at this time. Kung yan po ay makukuha yung mga dividendo ng GFIs and GOCCs, kinakailangan ng national government either mag-impose ng tax o umutang ng mas mataas kesa doon sa inutang noong nakaraang panahon. Or, at hindi naman po pwedeng gawin ito ng national government, bawasan ng expenditure. Pag binawasan ng expenditure, bababaho ang ating output, ang ating GDP. Opo. Klaro po ito, Governor, na inyo pong ipinaliwanag nga ang kadahilanan kung bakit hindi dapat pakialaman itong dividendo ng BSP at maging itoong mga pondo ngayon ng different government financial institutions. Pero sa kabilang banda ho naman, sinasabi po ng Pangulong Marcos at sa mga nagsusulong nito, sabi niya, nakababahala raw yung global growth projection ngayong taon dahil sa matinding inflation o mabilis nga po pagtaas ng mga bilihin. Ito daw po nga ay certified urgent dahil sa pangangailangan din daw po natin ng mapabilis ang pagpapatupad ng mahalagang infrastructure projects ng pamahalaan na magdudulot ng economic activity at pag-unlad dahil daw po ito ay posibleng ponduhan po ng Maharlika Investment Fund Corporation. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, a few things. Number 1, dahil totoo po yan na mahirap ang global, regional, and even our own economic situation today. Pero sa akin po, yan po ang dapat na dahilan kung bakit hindi muna tayo maglunsad ng Maharlika Investment Fund. Kasi po, pagkuha ng mga pondo mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno, maging national government, GOCCs and GFIs, yan po ngayon na i-invest, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa ibang bansa. Kung mahirap po at very risky sa ibang bansa, hindi po ba ang isang matalinong investor, magdadahan-dahan muna bago lumabas at mag-invest, number 1. Number 2, I don't know how a Maharlika Investment Fund will solve the problem of infrastructure, etc., etc. Kasi po, sa Pilipinas, meron po tayong budget. Okay? Meron po tayong budget sa Public Works, sa Department of Transportation, meron po tayong budget sa infrastructure ng Department of Education. Yan po ay budgeted na. Pangalawa, meron din po tayong tinatawag na PPP, Public-Private Partnership. Hindi natin kinakailangang ponduhan ng gobyerno lahat ng cost ng infrastructure. O pwede pong partnership. Merong ibibigay ang gobyerno, meron ding ibibigay ang pribadong sektor. Number 3, ang kailangan po, para po tayo maka-attract
ng mas maraming mamumuhunan dito sa ating bansa ay hindi sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. Napakarami pong bansa sa ibang dito po sa ating mundo na wala namang mga investment fund o tinatawag na sovereign wealth fund. Subalit, napakaunlad ng buhay. Napaayos ang kanilang mga infrastruktura. Nabigyan ng iba't ibang forma at iba't ibang tipo ng social services ang kanilang mga mamamayan without a sovereign wealth fund. Why? Because there is judicious and wise use of the national budget. So, kung ito po ay magagawa, iaayos po ang ating ang paggamit ng ating budget, tanggalin yung po yung we should trim the fat. Yan po ay makakapagbigay tulong sa ating pamahalaan, infrastruktura, social services, medical health, education. Iyan po ang sa akin ang dapat nating tinitignan. Sir, kayo po naman di ho ba'y na-consulta at na-imbitahan din sa mga pagdinig po ng both houses on this issue? Hindi lamang po ako, kundi yung iba pang mga organization, kamukha po ng Foundation for Economic Freedom. Kasama po tayo doon sa foundation. At ako din ay kasama rin po sa iba't ibang coalition ng Christian churches sa Pilipinas. Nag-submit po kami ng position paper doon po sa Senado. Nagbigay po kami ng kopya ng aming position paper sa bawat senador. Ako po ay columnist sa Bulletin at saka po sa Business World. Sumulat din po ako ng iba't ibang columns, number of weeks, siguro months since last year, tungkol sa Sovereign Wealth Fund at tungkol dito po sa Maharlika Investment Fund in particular. Subalit kagaya po ng sinabi ko kanina, mukhang hindi rin po nadinig dahil dati ang GSIS at SSS tinanggal doon sa source ng funding. Pero binalik sa pamamagitan ng provision na yon na other GFIs and GOCCs may invest. So, nandun pa rin po. So, bakit sa inyong palagay, no, sa linaw po ng paliwanag ninyo, hindi naman po matatawaran din, di ho ba, no, ang inyo pong naging posisyon sa Bangko Sentral ng decades at maging yung ilang pong mga ekonomista na nagsasabi na mga kadahilanan kung bakit hindi ito napapanahon at huwag nga mamadaliin, bakit kaya minamadali pa rin ng gobyerno? Well, siguro po sa kanilang sariling pagtatasa, their own personal assessment, a sovereign wealth fund like Maharlika is very necessary. Of course, what we are saying is that it is not timely, it is not necessary for the economy to grow. Iba-iba po ang ating pananaw. Maaaring yun ang kanilang pananaw. Subalit, isa ring paalala po sa ating mga mambabatas dahil po sa pag-a-assign o pag-i-earmark ng mga dividendo ng iba't ibang sangay ng gobyerno, GFIs and GOCCs. Ang nangyayari po yan, in the future, mababypass po ang Kongreso on budget matters. Bakit po? Kasi sa halip na pinag-uusapan sa Kongreso, ang iba't ibang mga proyekto at maglalagay ng presupwestong pondo, ang nangyayari po niyan, dahil sa ilalagay yung pera sa Maharlika Investment Fund, okay, bahala na ngayon ang Maharlika Investment Fund through its management and the board to determine which project to fund or to finance. Sa makatwid, wala na yung tinatawag na congressional due diligence sa pagpili ng mga proyekto ito at sa paglalagay ng corresponding budget. Ang magbibigay ng desisyon, ang magpapasya dyan, ay yung Maharlika Investment Fund. Ngayon, meron pong sinasabi dyan sa panukala na yan, two things. Number one, poponduhan lamang nila yung mga proyekto na ipinasa ng NEDA. Okay? Pero pag binasa po natin yung panukala, makikita natin, that will only apply to those projects for real estate development and corresponding infrastructure. The
do not have to have the NEDA imprimatur. The second point, dito po sa ating pinag-uusapan, sa pagsasaayos ng mga proyekto na ito, nakalagay din po yung all-encompassing tax all praise and other investment that may be approved by the board. Okay? So sa mga tweet, anything goes basically. At ito ay dapat na pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas sapagkat kapag may ganung tax all praise, anything can be funded by the Maharlika Investment Fund. At may dadagdag ko pa, Manong Ted, sinasabi po riyan ang Santiago Principles, yung 25 Santiago Principles. Ito po ay mga panuntunan, mga principles upang makasiguro na maganda ang pamamahala ng sovereign wealth fund. Ang nagbuo po niyan ay ang IMF at iba't iba pang mga international organizations and those countries running their own sovereign wealth fund. Napakaganda niyang mga Santiago Principles. The problem with the Santiago Principles, Manong Ted, is that compliance with these principles is voluntary. So, kung yan ay voluntary, some sovereign wealth funds may elect not to comply. Okay? At yan po ang naging dahilan kung bakit napakaraming sovereign wealth fund and the Malaysian 1MDB sovereign wealth fund is one good example. The funds were dissipated and one former prime minister was arrested and imprisoned because of that. Yes, sir. May pahabol pong tanong lang si Chacha bago pong ating ilang pong mga pahabol pong tanong. Go ahead, Chacha. Yes po. Sir, kanina natanong sa inyo ni Sir Ted kung bakit ba tila minamadali nila ito. Sa dami po ng punto ninyo kung bakit hindi dapat magkaroon ng Maharlika Wealth Fund ang bansa sa ngayon. Bakit po sa tingin ninyo ang mga economic managers natin, maging si Benjamin Jokno po, ang head po ng BSP, ay patuloy pa rin, pati pa rin po ang ating mga ibang mambabatas, patuloy pa rin po sa pagpupush ng Maharlika Wealth Fund. Hindi po ba nila alam itong mga puntong ito? Meron po ba iba silang nakikitang mga datos na hindi po natin alam? Ang lahat po ng ating diskusyon ay nakaangkla doon po sa fundamental issue na kailangan ba natin ito o hindi. Sa tingin ko, ang assessment nila, kailangan natin ito. Dahil sila'y naniniwala na kapag ka na-centralize, na-consolidate ang iba't ibang pondo ng national government, and the national government simply depends on the dividends of the BSP and other government-owned and controlled corporations. Okay? Sa tingin nila, kapag ito ay na-consolidate, ito ay on a wholesale basis, makapagbibigay ng mas maraming returns sa ating bansa. Yan po yung kanilang paniniwala. Opo. Sa tingin ko naman, while that view may be a reasonable one, ang problema at this time, meron pa rin po tayong problema ng do we have surplus funds? Wala naman po tayo noon. Pangalawa, ang meron po tayo, we have a big public deficit. We have a high public debt. At yan po ang problema natin. Kaya sa akin, hindi po timely. Tapos pangatlo, marami po tayong mga kamukha ng Land Bank, kamukha po ng DBP, ang national government. Meron po tayong Bureau of the Treasury. We have a treasurer in Miss Lea De Leon. Ang BSP ay meron din pong treasury. Lahat po niyan ay mahusay naman ang investment decisions ng mga ito. Pinag-uusapan po yan. And we also employ foreign fund managers to manage our funds. Lalo na sa BSP, yung pong ating gross international reserves, ang level po niyan is about $100 billion. Yan po ay
pinamamahalaan ng ating mga treasurer dito sa Pilipinas with support coming from foreign fund managers. So hindi ko po malalaman kung paano ito mahihigitan nitong Maharlika Investment Fund. Okay, sige po. So sir, dalawang punto lang po, no? Panghuli, una, ito hong sinasabi nyo na posibleng paglabag sa revised charter ng BSP. Tingin niyo ho ba, kasi na-stop itong silang Ginoong Colmenares kasi nga daw premature yung kanila pong inihain sa Supreme Court na kaso. In case ho ba ito'y mailusot na ho at mapirmahan ng Presidente na batasa, tingin niyo ho ba maari itong idulog sa Supreme Court dahil nga pinakikialaman po ang batas na governing BSP operations? Yan po ang nagiging problema sa maraming mga kumukwestiyon doon po sa mga bills pending in Congress, in the House of Representatives or in the Philippine Senate. Ang standard po ang sagot ng Supreme Court, premature, dahil hindi pa batas eh. So kung hindi batas, there's nothing to question with respect to constitutionality of those proposed legislations. Pero sa tingin ko po, oras na yan, kung sakali pong yan ay magiging batas, mayroon pong mga basihan ang Supreme Court para mag-rule tungkol sa constitutionality ng proposed law na to, bills na ito. Okay. Of course, sasabihin ng Kongreso, yan ay nasa batas. Kami rin ang gumagawa ng batas. So po pwede namin baguhin ang batas. But the question is, while that is true and while Congress has the authority to change the law, ang question doon is it wise? Is there wisdom in changing the law that will subvert and assault the independence and autonomy of the central bank? The authority and the mandate of the central bank are very, very important. Kung magkakaproblema po ang Bangko Sentral, ang macro stability ng ating bansa may be compromised. Yun po ang dapat na umaangkla dito sa lahat ng usapin na ito dahil isinasama ang dividendo ng BSP sa Maharlika Investment Fund. Sir, yung pong pananaw ng iba na sumisilip po dito sa mga butas ng Maharlika Investment Fund Bill na ito'y maaari pong maging tulay, daan for money laundering. Ito ba'y nasisilip din po ninyo? Hindi ko po alam kung paano gagawin yan, pero pwede po dahil mula po sa ibang bansa pwedeng ipasok dito. Kasi kung pondohan, yung pondo naman ng Maharlika Investment Fund, hindi naman manggagaling sa private investment kung hindi doon po sa mga doon po sa national government, GOCCs, GFIs. Pero doon po sa batas ngayon, yung proposed law ngayon, yung pong the current version, meron po kasi diyang division into common shares and preferred shares. Yung preferred shares, nakalagay doon na pwede rin mag-subscribe sa preferred share ang private sector. Now, of course, I will depend on the due diligence of Maharlika Investment Fund and the corporation itself to make sure that any kind of investment, private investment that would come into the fund is legitimate. Ngayon, kung hindi nila magagawa yun, pwede sinasabi ng ibang mga observer na maaaring ito ay maging instrumento for money laundering. Opo, maaring meron akong tagong yaman o may mga yaman ako sa ibang mga bansa na nakuha ko sa illegal na pamamaraan na idadaan ko sa preferred shares ng Maharlika Investment Fund na sa ganun ito'y magkaroon ng legalidad na kapag hindi sinuring mabuti ang source ng fund. Ganun po yun, Governor? Ganun po ang tingin natin. Opo, sige po. So, sir, salamat na marami. Ito ho'y mahaba-habang talakayan at we really appreciate yung inyong malinaw po na pagpapaliwanag sa mga issue pong inyo pong sinasabi na dapat maintindihan po ng aming tagapakinig po, Governor. All the time, Manon Ted.
Opo. Mabuhay, sir. Thank you very much po. Salamat na marami. Si former Deputy Governor ng Bangko Sentral, Diwa C. Gunigundo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.